ho ang gagawin ko dito? Just in case you fuck up again. You'll need them to save my life. Malamig na sabi nito at naiiritang tinabi ang pulumpo ng bulaklak na nasa mesa niya. Sir, hindi ho rito ang opisina ni Kate. Aniya saka ibinalik ang case kay Brent. Kailangan niya yan dahil siya ang assistant mo. At kung ang ibig sabihin nito ay ang paghingi mo ng tawad, sasabihin sana niya kung yun man ang paraan nito para humingi ng tawad, ay hindi ito naturuan ng mabuti ng magulang. Pero naiwan ang kanyang sasabihin sa ere nang marahas itong umiling. An apology would mean I did something wrong. The last time I checked, you neglected your duties. Tumitig si Arlena sa lalaki. Hindi niya alam kung paano iproseso ang mga sinasabi nito at para rin pigilan ang sarili na sabayan ng galit nito. Mr. Tucson, dahan-dahan niyang sabi, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong mabasa ang emails ko kahapon. Pagkakamali ko yon. Itinaas ni Brent ang mga kamay sa harap niya. Is there a point to this? It sounds to me like you're making excuses. And if there's anything I hate more than incompetence, Miss Buencamino, it's an excuse. Hindi niya pinapansin ang galit nito at nagpatuloy. Humihingi ako ng tawad sa kapabayaan ko, pero hindi ko kayang itolerate ang ginawa mo sa akin kahapon. What you did yesterday was uncalled for. Excuse me? Kung ibang araw lang ay baka tama ng matalim na tingin ni Brent para patahimikin ang kanyang bibig, pero hindi sa umagang yon at hindi pa siya nakakabangon sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya kahapon. Kung ipahiya mo pa ako ulit sa harap ng madaming tao, na para bang ako ng pinakatangang tao, magre-resign na ako. Pananakot niya. Wala namang mawawala sa akin dahil may trabaho namang maghihintay sa akin kapag umalis ako rito. Kaya ko ring mabuhay sa minimum wage. Hindi ako mukhang pera. Kaya lang naman ako pumasok rito ay para matulungan kang malutasan kung ano man yung problema mo. Miss Buencamino, sigaw ni Brent. Ang panga nito'y umigting sa galit. Who the hell do you think you are? Who am I? I'm the woman who won't take your goddamn bullshit. Tugon niya rito. Keep pushing me, and I am out of here. And no amount of money will make me come back. Hey, I am your boss. Watch your tone. Ano bang nakita ko sa'yo? Malambot na sabi niya. At lahat ng mga sinabi niya ay ipinasok lang nito sa isang tenga at inilabas sa isa. I must have been insane. The feeling is mutual, Miss Buencamino. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisihan ng gabing yon sa araw-araw ng buhay ko. Malamig na tugon ni Brent. At kung meron man na magbibigay sa akin ng pagkakataong ibalik ang gabing yon at baguhin, babaguhin ko. Hindi ko lang makilalang isang katulad mo. But here you are anyway. And one would really think you are insane since you came back. Let's be very clear, Mr. Tucson. Bumalik ako dito dahil pinilit ako ni Mrs. Romero. Dahil sabi niya kailangan mo ng tulong ko. Paalala niya dahil mukhang nakalimutan nito kung ano ang dahilan ng pagtanggap niya sa trabaho. At kapag maayos na ang problema ko, ako mismo magpapalaya sa'yo. Mark my words. Pagkatapos niyon ay nagmamarchang lumabas si Brent sa kanyang opisina at iniwan siyang namamangha. Bago pa man siya makabawi ay muling pumasok si Brent at tinuro ang mga bulaklak. Get rid of those flowers. This is not funeral home. Hindi pa man ito na isasara ng tuluyan ng pinto at muli na naman itong bumukas at nagbigay na naman ng panibagong sermon sa kanya. Tell your goddamn pants to stop coming up here. This is not a fish market. At tuluyan na itong nawala. Bago pa man makabawi si Arlena at gantihan ito sa mga sinabi, hindi na ito bumalik pa. Daing niya, saka siya pabagsak na umupo sa kanyang upuan. Nanginginig pa ang kanyang katawan sa galit. Gayon pa man kahit nagalit siya ay nagpapasalamat siya sa komprontasyon nilang dalawa. Kahit na papaano'y nabigyan liwanag ang kanyang isipan. Ngayon ay handa na siyang harapin ang buhay at itaguyod mag-isa ang kanyang mga anak. Hindi kailangan ng dalawa niyang anak ng magulang na palaging nag-aaway at ayaw niyang kalakihan iyon ng kanyang mga anak. Her twins will remain her little secrets. Forever. Mabilis na tumayo si Brent sa kanyang kinauupuan nang ipaalam ni Kate ang kanyang hindi inaasahang bisita. Alam niya kung ano ang sadya nito at kahit na anong iwas niya sa matanda ay panayan lapit nito sa kanya para sa isang kasunduan. Don Sergio Herrera is one of the business tycoons that he admires most. Despite the fact that he's old, he still can manage his empire. He used to like one of his granddaughter, Alexa.
his classmate when they were in high school. Pero dahil sa malayo ang loob nito sa mga lalaki, ay hindi niya nagawang paamuhin ang malamig nitong puso. Despite his persistent personality, he didn't succeed. But now that they accidentally met and talked, her grandfather Don Serio wanted him to be his grandson-in-law. Napabuntong hininga siya saka lumabas sa kanyang opisina. Mula sa reception area ng kanyang palapag ay nakaupo at naghihintay ang matanda. Tulad ng inaasahan ay napakalinis ng forma nito. Puti ang buong kasuotan, mula sa suot na fedora woolen hat hanggang sa formal leather shoes nito. Maging ang cane nito ay cream white rin. May babae rin itong kasama at base sa pagkakaalam niya noong huli silang magkita ay bodyguard niya ito. At hindi siya nagtaka pa nang makitang puro puti rin ang kasuotan nito. Tumayo ang Ginoo at malapad ang ngiti nang makita siya. "There you are, my boy." Magiliw nitong bati sa kanya, sabay hampas sa kanyang braso. Bahagya siyang napangiwi nang maramdaman ang sakit ng mabigat nitong kamay. Animoy hindi nababagay sa edad ang lakas ng katawan. "Hello, sir. To what do I owe this pleasure of your visit?" Bati niya sa matanda. "I actually want to talk to you about something. How about I invite you for lunch?" Tumingin siya sa kanyang relo upang tingnan ang oras. Umangat ang kanyang mga kilay nang makitang lampas na ng pananghalian. Hindi niya akalaing makakaligtaan niyang kumain. Kahit papanay ang paalala sa kanya ni Mrs. Romero at Kate. It's all because his mind has been occupied with an unwanted woman. Because of her, he missed his lunch. Malalim ang naging pagbuntong hininga niya. Kahit na gumawa siya ng dahilan upang maiwasan ng matanda ay ramdam na rin niya ang gutom niya. "I hope you're up for cafeteria food, sir. I don't have much time to book as reservation." "It's fine. Kahit sa karinderya pa tayo kumain." Hindi niya alam kung nagpapatawa ba ito, pero hindi siya sanay kumain sa ganoong klase ng kainan. Nginitian na lamang niyang matanda saka ito iginiya sa elevator. Nasa hallway sila nang nakasalubong niya si Carson at ang sekretarya nito. Umaasa rin siya na makita ang babae na alam niyang kanina pa siya iniiwasan. "Don Serio!" Badha sa mukha ni Carson ang pagtataka nang makita ang matanda. Tulad niya ito rin ang inspirasyon ni Carson upang maging isang magaling na marketing executive. "It's a pleasure to meet you." Kaagad na inilahad ni Carson ang kamay nito sa matanda at tinanggap naman yun ng Ginoo. "The pleasure is mine. Must be nice being young. Young means we still have a long way to go, unlike you, sir." Natawang matanda saka ito naging seryoso. "Sinasabi mo bang masyado na akong matanda para sa aking negosyo?" Bigla ay nag-alangan si Carson. Ramdam niya ang tensyon sa katawan nito dahil sa sinabi ng matanda. Kung hindi pa tumawang Ginoo'y hindi pa ito makakahinga ng maluwag. "I am just joking with you." Bumukas ang elevator at sabay-sabay silang pumasok roon. Pinindot ni Kate ang ground floor kung nasaan naroon ang cafeteria. Sa loob ng elevator ay masayang pinakikinggan ni Carson ang mga payo at suhestyon ng matanda tungkol sa magandang pamamalakad sa kumpanya. Hindi niya masisisi ang pinsan dahil alam nilang pareho na itong dahilan kung bakit sila naroon sa ganoong posisyon. The old man has been featured in many business magazines that they always bought and read them for inspiration. Nang makababa na sa ground floor ang elevator ay iginiyan nila pareho ang matanda sa cafeteria at nagpapasalamat siya dahil walang gaanong tao. Gumala ang kanyang mga mata sa paligid upang hanapan sila ng magandang lokasyon at paggala ng kanyang mga matay na tanaw niyang babaeng gumagala sa kanyang isip. Magkahalong emosyon ang bumuhay sa kanyang buong pagkatao. Kung hindi lang niya kasama ang matanda, baka sinugod niya ito. "Is that Arlena?" Binalingan nila ang matanda at nagtataka kung bakit nito kilala ang babae. Nagkatinginan sila ng mapagtanto kung bakit nito kilala ang babae. Of course, Arlena used to work in Imperial Industries and they were affiliated to the Herrera Empire. Pero sekretarya lang ni Saint si Arlena, kaya hindi niya alam kung bakit nito makikilala ang babae. "What a pleasant surprise!" Nag-angat ng tingin si Arlena at halos nabilaukan ito nang makita ang matanda. Kaagad itong tumayo upang hagkan ng matanda na mas lalo nilang ikinagulat. "Lolo!" "I haven't seen you in a while, ever since you decided to move out of Zane House." Tipid nang umiti ang babae at dahan-dahang tumingin sa kanya. Matalim naman niya itong tinitigan at hindi niya alam kung bakit naiirita siya sa nalamang balita. So now he knows that Zane and Arlena had a relationship. And Saint Imperial is probably her twin's father. And that news irritates him even more.
Umupo ang matanda sa table ni Arlena. Napapantastikuhang nagpalipat-lipat ng tingin si Arlena sa kanya at kay Carson. Pero dahil numero 1 tagahanga si Carson ay umupo rin ito sa tabi ng Ginoo. Nagkatinginan sila ni Arlena at napapailing na lang siya at umupo. Sumunod naman si Arlena na hindi na alam ang gagawin sa sitwasyong yun. How are the twins? Natigilan si Arlena at panandaliang napasulyap sa kanya. They are fine. Tipid na sagot nito saka tumikhim. Kumunot naman ang kanyang noo habang pinagmamasdan ng ekspresyon ng babae. Ramdam niyang hindi ito nasasabik na ikwentong tungkol sa mga anak. Marahil ay dahil naroon sila. Umingo siya sa kanyang isip sa kamatalim na tinitigan ng babae. Wala siyang pakialam sa mga anak nito at sa kung kamusta ang mga ito. Ang mahalaga sa kanya ay matapos na itong kumain at makaalis na sa kanyang harapan. Pero kahit na anong tanggi niya sa kanyang sarili ay gusto niyang malaman kung anong naging buhay nito sa 3 taon na hindi sila nagkita at kung paano ito nakilala ng isang Zane Imperial. Anything useful about her for the last 3 years. So he can finally understand why he never sees her after that night. Arlena's palms are moist and despite the strong wave of air condition, she still feels her body sweating. Her hand trembles in fear and worry, not knowing what to do at that moment. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Don Sergio sa cafeteria at ang malala ay kasama pa nito si Carson at Brent na may nagtatanong na tingin sa kanya. Halata na interesado ang mga ito sa usapan nila ng matanda. Hiniling niya na sana'y ibang itanong at pag-usapan nilang dalawa ng matanda. Pero sa loob ng 3 taon na pagkakakilala niya kay Don Sergio ay dahil lang sa konektado siya kay Zane at kilala nito ang kanyang kambal. Kahit pa hindi nito alam na katabi lang nito ang ama ng kanyang mga anak, ay labis pa rin ang kaba niya na baka may masabi ito lalo na't kamukha ni Brent ang mga bata. Hindi yun maipagkakaila. How's your health, Don? You just called me Lolo. And now we are going back to being formal? Alam mo naman kung gaano ka-importante kay Zane, hindi ba? Nanuyo na ang kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung paano niya ibahin ng usapan. Nawalan na rin siya ng ganang kumain kaya naman itinulak na lang niya ang kanyang plato. Of course, napalunok siya. Paumanhin ho, pero paano niyo ho nakilala si Arlena? Singit na tanong ni Carson na batid niyang gusto ring itanong ni Brent dahil ramdam niyang intensidad ng tingin nito sa kanya. This lovely girl used to be Zane's assistant. She is very well-mannered employee of Imperial Industries. Zane adored her so much. I see. Si Brent ang nagsasalita habang matiim ang tingin nito sa kanya. Napalunok siya, para siyang isang kriminal na pilit itinatago ang krimeng nagawa sa uri ng titig nito sa kanya. She is also Zane's Lolo, I heard that Alexa came back. Putol niya sa matanda. Yes. Nakahinga siya ng maluwag nang bumaling ito kay Brent. Kaya ako nandito. I would like to invite you for a gathering this Saturday, if you're available. Pasimple siyang tumayo upang umalis na at hayaan ng mga itong mag-usap. Pero napansin niya ang Ginoo. Plano ka atang imbitahan ni Zane. She gave him an apologetic smile. I'll call him to let him know that I won't make it. Why not? God, why this old man so persistent? How can she answer him by asking her more questions? Kung wala lang roon si Brent, ay baka nasagot niyang mga tanong nito ng maayos. Pero dahil sa komplikadong sitwasyon niya, ay kailangan niyang magsinungaling sa matanda. May family event kasi kami, dahilan niya. Mom wanted to see my twin, so... Is this all about the twins' custody? I heard that Saint talked about the twins' custody, and he is upset about it. Naguguluhan siya. Hindi niya alam kung sino ang kambal na ang tinutukoy nito. Kung ang kambal ba niya o ang kambal ng kanyang kuya. Pero imposibleng sa kanyang tinutukoy nito dahil wala naman siyang kaagaw sa kanyang mga anak. Excuse me, what? Tanong niya. He is planning to have full custody with the twins. Bumadaha sa mukha ng matanda ang pagkadismaya. Didn't he inform you? Pero mas mahalaga sa kanyang malaman ang kalagayan ng kuya niya sa mga oras na yon. Dahil alam niya kung gaano kamahal ng kuya niya ang dating asawa. Alam niya kung gaano nasaktan ng kuya niya at labis na nagmamakaawang balikan ni Tess. Pero matigas ang puso ng dati nitong asawa. Dahil sa desperado ang kuya niya na mabuo ang pamilya nito, ay hindi nito magagawa na ilaban ng kustudiya ng mga anak.
Kaya naman si Tess mismo ang gumagawa ng paraan para makuha ang mga anak. Kahit na itong naging sandigan niya at lakas sa mga panahong lubog na lubog siya, alam niya na maging ito ay nagdurusa rin sa sariling problema. Kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone, saka hinanap ang numero ng kuya niya. Hello? Hey sis! Nababasa niya sa tono ng boses ng kuya niya ang kalungkutan. At alam niya nagpapakalunod ito sa alak, base na rin sa boses nito. I'm so fucking tired of wooing her. I love her so much, I could die. Saint sniffed. But she never did the same for me. Kahit pang kaunting alaala na lang niya mula sa mga anak ko, gusto pa niyang kunin. Saad nito saka ibinaba ang tawag. Hindi niya napigilang mapaluha para sa kanyang kapatid. At hindi rin niya binigyang pansin ang mga lalaking pinanonood ng bawat galaw niya. Is it him? Tanong ni Don Sergio. Tumango siya pero hindi ito binalingan. Nakatitig lang siya sa cellphone saka pinunasan ng kanyang luha. Nalulungkot at nasasaktan siya para sa kanyang kuya at wala siyang magawa para damayan ito sa problema. Nag-angat siya ng tingin kay Carson at nagmamakaawang tumitig rito. Pwede bang hingin ko sa iyong kalahating araw, sir? I just need to see him. Bumaling ito kay Brent upang hintayin ang magiging sagot nito. Kung papayag ba ito o hindi ay wala siyang pakialam. Kung tanggalin siya sa trabaho ay hindi na rin mahalaga sa kanya. Ang gusto lang niya sa mga oras na yun ay makausap at madamayan ng kanyang kuya. Kahit yun lang ang magagawa niya para rito. Tumayo si Brent at hindi niya ito tiningnan. Nakatingin lang siya sa kanyang boss na hindi alam kung ano ang gagawin sa mga oras na yun. No! Mariing ani ni Brent. Batid niyang sa kanyang tingin nito. Nang angatin niya ng tingin ng lalaki nasa matanda ng atensyon nito. Hindi siya makapaniwalang kahit na sa ganoong sitwasyon ay inuna pa rin nitong galit sa kanya. I'm sorry, Don Sergio, but I can't talk to you right now. I promise I'll call you if I have time. No problem, Brent. Tumayo ang matanda at hinaplos ang kanyang buhok. Everything will be fine. Don't cry. Tumango siya. Ako nang bahala kay Zane. Puntahan mo na lang siya pagkatapos ng trabaho mo. Yes, sir. Nanginginig ang kanyang boses dahil pinipigilan niya ang kanyang paghagulgol. Pinanood niyang tumalikod at maglakad palabas ng cafeteria ang matanda. Hindi lang rin niya napansin ang kasama nitong bodyguard na kumaway pa muna sa kanya bago sumunod kay Don Sergio. Nang mawala ang dalawa sa kanyang paningin ay muli niyang ibinalik ang tingin kay Brent. Bago pa man siya makapagsalita ay inunahan na siya nito. Come to my office. The audacity. Who is the boss here when he is no longer his boss? And how cruel can he be for not letting her at least half her day to comfort her brother? He had no idea how hurt her brother is right now. Stop being a crybaby and go back to work. Brent. Awat ni Carson. Matalim ang tingin nito kay Brent pero walang pakialaman lalaki. Nakikipagtagisan ito ng matalim na tingin sa kanya. She is about to lose her twins. Be reasonable. Lumipat ang tingin niya kay Carson na mukhang mali ang pagkakaintindi sa sitwasyon. Itatama sana niya ito pero muli na naman nagsalita si Brent. I don't care, he roared. His eyes are shooting daggers at her. That's what you get for having fun with our feelings. Malamang ay napagtantunan ni Zane na hindi ka karapat-dapat sa mga anak niya. Kaya gusto niyong ilaban ang kustudiya nila. You're not worthy to be a mother. Bagamat mali ang pagkakaintindi ng dalawa sa sitwasyon, ay hindi pa rin niya nagustuhan ang sinabi ni Brent. Tumayo siya at nanggigigil na dinuro ito. Nag-aapoy ang kanyang mga mata at labis na galit ang nararamdaman niya sa mga lumabas mula sa bibig ni Brent. It's not about her brother anymore. It's about him judging and accusing her. You know nothing.